Alam mo ba na may mga sikretong psychological tricks na sobrang lakas, kaya nitong baguhin ang isip ng kahit sinong makasalamuha mo? Mga teknik na kayang gawin kang sentro ng atensyon, kahit hindi ka masyadong nagsasalita. Yung tipong papasok ka lang sa isang lugar, tahimik ka lang, pero hindi ka nila maalis sa isip nila. Umalis ka man sa usapan, pero ilang oras pa ang lumipas, iniisip ka pa rin nila. Hindi lang kung anong sinabi mo, kundi kung paano mo sila pinaramdam. Nagtataka sila kung kailan ka ulit nila makikita, kung bakit parang ang hirap mong kalimutan. Sa mundo ngayon na puro ingay, puro pansariling pagpapapansin, at mababaw na koneksyon, bihira ang taong talagang tumatatak. Pero ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano maging isa sa iilan. Hindi sa pagiging plastic, hindi sa pagpapanggap, kundi sa paggamit ng mga natural na psychological triggers na nakaprogram na sa utak ng bawat tao. Hindi ito tungkol sa panloloko, hindi ito tungkol sa fake charm. Ito ay tungkol sa tunay na impluwensya. Tahimik pero malakas, simple pero matindi. Ang ganitong klaseng presence, ginagamit ng mga natural leaders, world-class speakers at mga taong marunong magdala ng sarili. Pero tandaan mo, hindi ito laruan. Kapag mali ang gamit mo, pwedeng bumalik sa'yo. Pero kapag tama ang pagkakagamit, hindi lang sila maa-attract sa'yo. Masasanay sila sa presensya mo, hahanap-hanapin ka nila, at hindi ka na nila makakalimutan. Pero eto ang sigurado, ang mga teknik na ituturo ko sa'yo ngayon, hindi mo kailangang magpanggap o magkunwari para gumana. Hindi mo kailangang magsuot ng maskara o baguhin kung sino ka. Kasi ang mga ito, nakaugat na sa likas na pag-iisip ng bawat tao. Lahat ng ito ay psychological triggers na automatic nang nire-reactan ng utak ng tao, kahit hindi nila namamalayan. Hindi ito mga panlolokong style. Hindi ito tungkol sa pagiging charming sa pilit na paraan. Ang pag-uusapan natin ay influensya. Yung tunay, yung malakas at higit sa lahat, yung totoo. Ito rin ang mga ginagamit ng mga pinakamagnetikong tao sa mundo. Mga speaker na kayang baguhin ang energy ng isang buong kwarto sa pagpasok pa lang nila. Mga leader na hinahangaan at sinusundan ng marami, hindi dahil sa yabang nila, kundi dahil sa presence nila. Pero may kailangan kang tandaan, hindi ito mga laruan, ito ay mga tools. At kapag ginamit sa maling paraan, pwede silang bumalik sa'yo ng hindi maganda. Kaya gamitin mo ng tama, dahil kapag nagawa mo yon, hindi lang sila magiging interesado sa'yo, mahuhumaling sila, madedevelop ang pagka-addict nila sa presensya mo. At sa dulo ng video na to, hawak mo na ang kakayahang gumawa ng emotional imprint sa kahit sinong makausap mo. Trick number 1, Reverse Highlight Effect. Marami ang nagkakamali sa pag-iisip na para magustuhan ka ng tao, kailangan ipakita mo agad ang pinakamagandang version ng sarili mo. Yung tipong kailangan laging impressive, laging on point, laging perpekto. Pero ito ang totoo, hindi perpeksyon ang kinahuhumalingan ng tao. Ang tunay na bumabagsak sa isipan ng tao ay ang misteryo, ang contrast, at ang pagiging totoo. Diyan papasok ang tinatawag na reverse highlight effect. Isa itong napaka-subtle pero napakalakas na teknik na binabaliktad ang natural na expectation ng tao pagdating sa attraction. Ang gagawin mo, sa halip na agad-agad mong ipagyabang ang mga achievements mo, magbubukas ka muna ng maliit na kahinaan o struggle. At pagkatapos, saka mo ibubunyag ang lakas mo. Halimbawa, nasa isang group setting ka at may nagtanong, "So, anong ginagawa mo ngayon?" Imbes na agad mong ikwento ang success mo, pwede mong sabihin, "Sa totoo lang, ang tagal kong naligaw sa landas. Nag-drop out ako ng college 2 beses. Pero dumating yung araw na may nakita akong direksyon na talagang nag-click para sa akin." Boom! Yun ang hook. Yung pagiging vulnerable mo sa una, yun ang nagpapakatotoo. Yun ang nagpaparelate sa'yo. At pag binanggit mo na ang tagumpay mo, mas malakas ang dating, mas tumatama. Bakit? Kasi ang utak ng tao, mas natatandaan ng contrast, ang pagbabago, kaysa sa consistent na kabangisan lang. At hindi ito haka-haka lang. Backed ito ng science. Ang tawag dito ay pratfall effect. Kapag nakita ng tao na hindi ka perpekto, mas naa-attract sila sa'yo. Hindi ka na mukhang highlight reel lang. Isa kang totoong tao. May lalim, may pinagdaanan, may kwento. Gamitin mo ito kahit saan. Sa date, sa job interview, o kahit sa simpleng usapan. Pag ginawa mo ng tama, iniiwan mo ng marka ang bawat interaction. Trick number 2, Mirror and Delay Technique. Itong technique na to, tahimik lang, halos hindi halata. Pero kung magagamit mo ng tama, para kang may sariling superpower sa pakikipag-ugnayan. Ang tawag dito ay Mirror and Delay Technique. Ganito kasi yan, ang tao, natural na naa-attract sa mga taong parang sila. Yung kausap na may kaparehong energy, vibe, o paraan ng pakikipag-usap. Kapag may na-feel tayong familiar sa isang tao, mas napapalapit agad tayo sa kanila. Pero ito ang problema, karamihan ng tao, masyadong minamadali ang pag-mirror. Minsan halatang pilit, kaya imbes na makabuo ng connection, nagmumukhang fake o awkward. Ang tamang paraan, 3 simpleng steps lang. Step 1, obserbahan mo muna ang kausap mo.
Panoorin mo kung paano siya magsalita, gaano kabagal o kabilis, anong energy niya, relaxed ba siya o energetic, malakas ba ang boses o mahina. Step 2. Pagkatapos ng mga 2 hanggang 3 minuto, dahan-dahan mo siyang i-mirror. Hindi kopya ha, subtle lang. Kung energetic siya, iangat mo ng konti ang energy mo. Kung relaxed siya, huminahon ka rin. Dapat hindi halata. Step 3. Eto na ang magic. Gamitin mo ang delayed verbal mirror. Ibig sabihin, kapag may sinabi siyang emosyonal o personal, huwag kang agad mag-react. Hayaan mo muna. Pahinga ng konti, mga 10 segundo, tapos saka ka sumagot sa tono ng emosyon niya. Halimbawa, sinabi niya, "Grabe, sobrang pagod ko na talaga. Parang wala na akong energy." Ang normal na tao, sasabihin niya, "Kaya mo yan, magpahinga ka lang." Pero iba ang approach mo. Sandali kang tatahimik, tapos sasabihin mo, yung feeling na parang ubos ka na, "Ramdam ko yan, ang hirap talaga." Yung simpleng delay na yon, at yung pag-reflect mo ng emosyon niya, ang lakas ng tama. Mas mararamdaman niyang nauunawaan mo siya. Hindi lang basta narinig, kundi talagang naintindihan. At dyan nabubuo ang malalim na koneksyon. Trick number 3, controlled absence. Ito ang isa sa mga teknik na hindi halos tinuturo, pero sobrang lakas ng epekto kapag ginamit ng tama. Ang tawag dito ay controlled absence. Maraming tao ang akala, para mas lalong gustuhin ka ng isang tao, kailangan lagi kang nandyan. Laging nagre-reply, laging available, laging present. Pero ito ang katotohanan. Ang pagnanasa, hindi yan lumalakas sa presensya. Lumalakas yan sa kawalan. Kapag palagi kang nandyan, nagiging predictable ka. At ang predictability, yan ang pumapatay sa curiosity. Kapag alam na nila kung kailan ka darating, kung anong sasabihin mo, kung paano ka kikilos, nawawala yung spark. Kaya ang kailangan mo, strategic na paglayo. Hindi ghosting, hindi ignoring, kundi yung sinadya mong hindi muna magpakita, hindi muna magparamdam sa tamang timing. Isipin mo to, kakagaling nyo lang sa isang napakagandang usapan. Tawanan, kulitan, may halong lalim. Yung moment na yon parang electric. Maraming gagawin ng mga tao sa ganyang sitwasyon. Itutuloy ang chat, tatawag ulit, magpapakyut pa. Pero ikaw, hindi. Diyan ka magpapahinga. Tahimik ka lang. Mawawala ka sandali. Hindi mo kailangang mawala ng matagal. Sapat na yung ilang oras, o kahit isang araw. Basta sapat para maramdaman nila yung blankong espasyo na iniwan mo. Yung presensya mo kanina, naging emotional high. At ngayon, dahil wala ka, nagkakaroon sila ng pagkakataong mamiss ka. Hindi mo kailangang pilitin ang atensyon nila. Ang gagawin mo, ikaw mismo ang kukulangin sa mundo nila. At pag na-trigger mo na yon, mahirap ka nang kalimutan. Trick number 4, subconscious anchor. Alam mo ba na ang utak ng tao, parang sponge yan na laging kumukuha ng mga koneksyon? Kada emosyon, tunog, amoy, o salita, kinokonekta niya sa isang tao, lugar, o pangyayari. Kaya ang tanong, paano kung kaya mong kontrolin yung koneksyon na yon? Paano kung kaya mong gawing emotional anchor ang sarili mo sa isip ng ibang tao? Dito pumapasok ang technique na tinatawag na subconscious anchor. Ang goal mo rito ay maging automatic trigger ng positibong emosyon sa isip ng kausap mo. Paano? Simple lang. Sa bawat pakikipag-usap mo, pumili ka ng isang unique na linya o gesture na uulitin mo kada makikipagkulitan o makikipag-connect ka sa kanila. Dapat positive, dapat uplifting, dapat ikaw lang ang gumagawa nito. Halimbawa, tuwing may chill kayong moment, sasabihin mo, "Alam mo kung anong gusto ko sa mga ganitong eksena?" Tapos magbabahagi ka ng something inspiring, nakakatawa, o feel good. Kapag paulit-ulit mong ginagawa yan sa magagandang moments, hindi nila namamalayan. Nai-link na nila yung phrase mo sa saya at ginhawa. At dumating ang araw na marinig nila ulit yung linyang yon, kahit hindi galing sa'yo, magfa-flashback agad ang utak nila sa presensya mo. Sa saya na naramdaman nila nung kasama ka. Para kang nagtanim ng invisible seed sa isip nila. At ngayon, ikaw ang naaalala nila sa tuwing may maganda silang nararamdaman. Yan ang subconscious anchoring. Tahimik lang pero tumatagal. Hindi mo kailangang sumigaw para maalala. Kailangan mo lang i-associate ang sarili mo sa emosyon na hindi nila gustong mawala. Trick number 5, future pacing fantasy. Sa lahat ng technique na na-share ko, ito na ang pinakamakapangyarihan. Bakit? Kasi hindi lang nito naaapektuhan ang kasalukuyan. Pinupwesto ka nito sa hinaharap ng isang tao. Ang tawag dito ay future pacing fantasy. Ito ang sikreto ng mga world-class na speaker, therapist, negosyante, at pati ng mga taong sobrang magnetic pagdating sa attraction. Sa simpleng salita, ang ginagawa mo ay nagpipinta ka ng imahinasyon. Naglalagay ka ng eksena sa isipan ng kausap mo kung saan kasama ka sa plano o pangarap nila. Halimbawa, nasa kalagitnaan kayo ng isang chill na usapan, tapos bigla mong babanggitin,
Imagine mo to, isang weekend na tayong dalawa lang. Wala mo ng signal, walang ingay, puro peace lang sa bundok. Sounds good, di ba? Hindi mo siya sinabihan na mangyari talaga yon, pero sa isang iglap, naipasok mo na ang sarili mo sa future niya. At ang utak ng tao, hindi madaling nagdi-distinguish ng fantasy sa reality. Kaya ang dating, parang na-experience na nila yon kasama ka. At ang mas matindi, gusto nilang mangyari yon sa totoong buhay. Napakahalaga ng teknik na to kasi hindi ka na lang basta tao sa ngayon. Nagiging bahagi ka na ng kung anong mas malaki, ng possibility, ng daydream, ng escape. At ang tao, sobrang naa-attract sa kung sino mang nagbibigay sa kanila ng vision ng mas magaan, mas masaya, at mas makulay na buhay. Kaya kapag ginamit mo ito ng tama, hindi ka lang nila gugustuhin. Maa-addict sila sa ideya ng ikaw at sila, na magkasama sa hinaharap. Kaya ngayon alam mo na, 5 psychological tricks na tahimik pero sobrang lakas ng tama. Hindi mo kailangang maging maingay, hindi mo kailangang magkunwari o magpanggap. Kasi ang tunay na influence, hindi yan sigaw, kundi bulong na tumatama direkta sa isipan at damdamin ng tao. Subukan mo isa-isa, i-practice mo, gawin mong natural. Dahil kapag na-master mo to, hindi ka lang nila gugustuhin, ikaw ang hindi nila malilimutan. At tandaan mo to, ang mundo ngayon puno ng ingay, at karamihan ng tao gusto lang mapansin. Pero ikaw, hindi ka lang basta pansinin. Gusto mong maging hindi nila kayang bitawan. Ngayon, kung seryoso ka sa pag-angat at sa pagbuo ng presence na makapangyarihan, subscribe ka na. Dahil dito sa channel na to, hindi lang tayo basta nag-iisip, tayo ang gumagawa ng impact. Ang tanong ngayon, handa ka na bang maging kakaiba? O mananatili kang ordinaryo habang ang iba, ginagamit ang kaalaman na to para humawak ng tunay na kapangyarihan? Ang desisyon, nasa iyo. Close my eyes.